Hindi naman natitinag ang House prosecution sa umuugong na panibagong balasahan sa liderato ng Senado bago ang tinakdang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Katunayan, mas pinatindi pa nga ng prosekusyon ang paghahanda kasabay ng paglalatag ng depensa laban sa pagkalat ng disinformation. Si Sofia Potenciano para sa detalye. Hindi nababahala mga miyembro ng House Prosecution Panel sa mga usap-usapan ng umano'y posibleng pagpapalit muli ng liderato sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ito'y kasunod ng mga pahayag ng mga miyembro ng Senate Minority Bloc na suportado nila bilang Senate President si Senator Sherwin Gatchalian kapalit ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ngunit ayon kay House Trial Spokesperson at Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong, anumang pagpapalit sa liderato ng Senado ay hindi makaaapekto sa bigat at tibay ng mga ebidensya at testimonyang ilalatag nila para litisin si Vice President Sara Duterte. Pinaninindigan namin whoever becomes a Senate President or whatever is the composition of the Senate in terms of key positions in the Senate will not affect the soundness and the volume of evidences that the House prosecution the team will be presenting to the impeachment court. Dagdag pa ni Representative Adyong, mas pinalakas pa ang kanilang puwersa dahil sa pagtulong ng hindi bababa sa 5 private prosecutors sa pagsasakdal sa ikalawang Pangulo. Kabilang na ang batikang abogado na si Attorney Lorna Kapunan. Pagtitiyak ni Adyong, handa ang prosekusyon na sundin ang anumang schedule at alituntunin na inilatag ng Senado bilang isang impeachment court. Naniniwala rin silang masusubok sa paglilitis na ito ang demokrasya ng bansa sa gitna ng mga political pressure. Ang pinag-usapan natin dito, ang gaano katatag ang ating Constitution, gaano nagwi-withstand ang Constitution despite the political pressure, gaano nagwi-withstand ang Constitution despite the scare tactics that have been employed by different sectors in our society. It is actually a litmus test for us na masasabi natin that this democracy still works. Samantala, isa sa mga nakikitang pangunahing hamon ng House Prosecution Panel ay ang paglaban sa maling impormasyon hinggil sa impeachment na maaaring magpalito sa publiko. Kaya naman, naglatag na rin sila ng mga estratehiya para malabanan ito. Kasama na ang paghikayat sa publiko at civil society organizations na makibahagi sa mga diskusyon tungkol sa paglilitis at maprotektahan ang katotohanan. Let's help and support each other to preserve and protect the sanctity of the impeachment trial, of the impeachment court. And by doing and by providing our services to protect from our very little means, our ways, to protect the sanctity is first to combat malinformation, disinformation, and misinformation. Pag nanalo po ang mali, ang una-una pong biktima ay ang katotohanan. Upang mapanatili rin ang transparency sa proseso, nakatakdang magsagawa ng regular press briefings ang House Prosecution Panel sa oras na formal ng gumulong ang impeachment trial. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Sofia Potenciano, 13 sa tanghali ng Congress TV.